Ako rin ay mismong naguluhan yun. Kaibigan mo si Mayor Isko Moreno. Hindi ka pumunta dito kay Isko Moreno, ba't mas pinili mo ang pamamalakad o ang grupo ni Mayor Lehany Lacuna? Kasi ano naman, alam mo, dahil sa eleksyon, yung kapatid ko, hindi ko kinausap. Nagkaroon ba kayo ng internal problem ni Mayor Isko Moreno? Sinuportahan ka ba niya? Ay, hindi, iba. Anong reaction mo dito sa mga controversial na nangyayari sa lipunan natin na dito sa mga buwis, sa DPWH? Parte na rin ng gobyerno natin yan na may mga ganyan talagang... Maraming napatunayan ang isang Yul Serbo, direkta, matapang, tahasan. Kumita po ba kayo sa mga proyekto? Handa ka na bang bumalik sa politika sa darating na eleksyon? Sabi ko, alam mo, experience ko, 18 years. Sa buhay ko, tinatanong ako, ano pinagdaanan mong hirap sa buhay? Lagi akong walang sinasagot mo na. Pero ngayon, siguro may masasagot na ako. Kung may mababa, ito yung pinakamababa sa parte ng buhay mo, yung pagkatalo mo. Umiyak ka ba? Hindi, okay lang, okay lang. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, madaling araw, kung anong oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Dumarami po ang ating mga subscribers. Thank you so much sa mga views natin at mga likes natin. I love you. Thank you. At this time, muli na naman isang kwento. Sa likod ng kwento, realidad. Katotohanan ang ating pag-uusapan. Please welcome ang ating kaibigang napakatagal na nating nakakasama, nakakausap, mahal na mahal ng taong bayan. Please welcome Yul Serbo! Thank you, kaya. Kumusta na? Mabuti naman, Kuya Morley. At syempre, maraming salamat sa lahat ng viewers mo, sa lahat ng subscribers mo. Congratulations at tumataas, ha, Kuya. At sana lagi natin supportahan, ha, mga kababayan. Kumusta ka na? Ito, mabuti naman, Kuya. Medyo, alam mo na, yung pinagdaanan natin, ano yun, parte ng buhay yun, eh. Sinasabing masayang-masaya na, di ba? Pero at least naka-move on na tayo. Pagkatapos ng May election 2025, eto ang kauna-unahan muling pagharap sa kamera ng nag-iisa nating kaibigan na si Yul Serbo. Matapos na hindi siya pala rin sa nakaraang eleksyon na tumakbo siya bilang Vice Mayor ng Maynila. Ano na yung mga nangyayari? Actually, siyempre, nalungkot tayo. Sabi ko, ginawa ko naman lahat ng dapat gawin. Ginawa ko yung pinaka-the best ko. Nag-isip tayo ng kung ano yung, alam mo na, makakatulong dun sa yung responsibilidad na pinagkaloob sa akin ng 500,000 plus na kababayan natin sa Maynila na hindi ko sila pinaya. Kaya nag-isip ako ng yung codification, yung website. One click na lang, makikita mo na yung mga ordinance. Na sinimulan natin, sinuportahan natin yung mga konsehal. Maraming nagawang resolusyon, magandang ordinansa. Nung konsehal ako, yun ang kasabihan na hindi ka dapat maging magaling sa konseho. Kasi para dalhin ka dito, kailangan magaling ka sa baba. Kaya ako naman, nakasanayan ko maging mahusay sa konseho, maging mahusay sa grassroots. Kasi yun naman ang base mo yung grassroots. Kasi sa grassroots, sila yung magbibigay sa iyo na napaka-importanting boto nila para paglingkuran mo sila. Kaya kailangan magaling ka parehas. O kaya naman, dun sa 18 years ko, hinusayan ko. 18 years kang nag-service. Hindi nga lang sumapat yung 3 taon ko sa laki ng Maynila. Milyong populasyon, 6 na distrito. Pero tingin ko, wala akong dapat sisihin. Sabi ko nga basta gawin mo lang yung pinaka-the best mo. Gawin mo yung pinaka-lahat para wala kang pagsisihan. Wala naman akong pinagsisihan na matalo man. Ano yung parte ng buhay natin yun. Porket ba natalo ka, wala ka ng buhay. Sabi mo yung buhay mo lang. Kaya yun, alam mo, 5 days, binilang ko din eh. Una, hindi nga ako maiyak eh. Tapos niyakap ako ng mga polis ko, naiyak ako eh. Nakasama kong kaibigan na polis. Nagdire-diretso naman. Bumaba naman ng luha ko. Tapos yung may acting, di ba? Hindi ko rin nagamit yung baba ng luha ko dun nung gumanap ako ng father son eh. Kasi yun yung nung inisip ko nung sabi ko, hindi, kaya siyempre, ilang artista, kung ano yung technique mong ginagawa, yun ang gagawin mo. Diba? Isang paglalantad. Marami ang nagtatanong, after election, ano ba raw ang ginawa ng isang Yul Serbo? Uunahan ko na po kayo. May 5 araw po siyang nagkulong, nagtanong, at nag-isip. Ikuwento mo sa atin. Sabi ko, okay naman yung ginawa ko, di ba? Siguro, hindi para sa akin niya yan. Destiny nung naging katunggali ko sa election. Destiny niya yun. Nangyari din sa akin yun, destiny ko din yun. Ang masaya naman sa akin, experience kong maglingkod sa bayan. Iba yun ha. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa bayan. Nang 18 years, nang dire-diretso ka na naglilingkod sa distrito. Yul diretsahan, paano mo tinanggap ang pagkatalo nung mga panahon na iyon after the election? Ano yung pamilya ko, yung nakapaligid sa akin. Maganda yung support. Parang hinayaan lang nila ako ng kung ano gusto kong gawin. Parang gusto lagi
nila akong pakainin. Yung araw na matalo ka, no, lumabas na yung resulta. Nakakain ka ba? Ano inulam mo? Ano kinain mo? Di ko malaman. Kumakain ako eh. Walang problema sa pagkain. Lalo na pag masarap, di ba? Kung babalik ka ng nakaraan, nung mga panahong nasa kwadra pa siya, ng kasalukuyang mayor na si Isko Moreno, ay hindi ka natatalo. Lagi kang nananalo. Pero nitong huling laban, wala ka sa admin niya, wala ka sa pwesto niya, wala ka sa kwadra niya. Anong nangyari? Wala, nagkataon lang na. Ako nga, in denial ako na, hindi maglalaban yan, magkapatid yan. Kita ko kasi, nagsimula ako 2007, nakita ko yung binuo nila na friendship, family. Kasi maganda. Ito yun si dating Mayor Hani Lacuna, ang tinutukoy mo, at saka si kasalukuyang Mayor Hindi, Isko marami Moreno. sila. Pamilya sila. Ano yung pamilya nun? Sino yung pamilya na yun na tinutukoy mo? Para sa kalaman din ng ating mga viewers and ating mga listeners. Eh di syempre, si Yorme, si Ate Hani, si Kuya Marlon, si Letlet, si Kuya Roland, si Joel, Jong Easy. So, family ito. Pag makita mo sila, isa silang magandang inspirasyon ng leader sa Maynila. Grabe ang lakas nung kung yun nga lang, naganap na yun. Siyempre, kailangan pagdaanan siguro yun. Ito naman, kanya-kanya tayong kagustuhan ng klase ng paglilingkod sa Maynila. Kanya lang, parang sa politika, hindi mo masasabi. Laging bilog ang bola. Na lagi kong sinasabi. Kaya yun yung lagi kong sinasabi na yun, in-apply ko din sa sarili ko. Hindi lagi tayong nandito. Meron tayong destiny or meron tayong bagay na mas maganda pa para sa atin. Tama. Linawin ko lang, ako rin ay mismong naguluhan yun. Kaibigan mo si Mayor Isko Moreno. Ate-ate mo rin si Mayor Hani Lacuna. Bakit hindi ka pumunta dito kay Isko Moreno? Ba't mas pinili mo ang pamamalakad o ang grupo ni Mayor Hani Lacuna? Ba't mas pinili mo? Kasi naman, para ko silang magulang. Sila yung naging leader ko sa pagiging lingkod bayan. Nagkataon lang, parang sa akin, nangyari na. Yung nanay at tatay ko nag-away, naghiwalay, pinapili yung mga anak. Mas pinili ko yung nanay, mas pinili naman ng kapatid ko yung tatay. Na sa panahon na yon, nirespeto ko lang yung laban na yun. Miski hindi kami magkasama ng kapatid ko na alam kong hihina ako dahil magkaiwalay kami ng kapatid ko. Pero nanindigan ako sa prinsipyo ko na dito ako sa nanay ko. Kasi yung tatay ko naman ang nagsabi dati na, alam mo yung mga tumanim sa akin na sinasabi ko nung dati na, boss, baka pwedeng hindi na ako tumakbong vice mayor. At Yani, baka pwedeng sa likod na lang ako. Maging campaign manager na lang Nasabi ako. mo yan noong mga panahon na bago Oo, mag-eleksyon? sinabi, Okay. kung unang takbo kong vice mayor, tapos parang gusto mo nung sinakita ko naman yung kapatid ko na okay na leader. Na talaga namang, alam mo, kailangan kasi pag leader ka, kung di mo magawa ng tama, gawin mo lang ng dapat. Yung tinutukoy mong kapatid, Cisco yan. Dahil si Apple. Si Apple! Apple Nieto, Nieto. kapatid mo yung tumakbo. Nung panahon ng kampanya, siguro marami nagkasabi na nag-uusap kami. Alam mo, dahil sa eleksyon, yung kapatid ko, hindi ko kinausap. Hindi kami nag-usap ng about politics. Pero syempre, yung pag nadyan ng mga pamilya gathering namin, lang kami, respeto namin sa bawat partido namin yun. Na, Paul, ano bang schedule nyo? Ganon. Walang galaw. Kasi syempre, kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Pero hindi naman kayo nagkaroon ng problema. Hindi kami internal na kapatid mo. Hindi kami nagkaroon ng problema. Kayo, kung wala kayong problema na internal ni Apple, nagkaroon ba kayo ng internal problem ni Mayor Isko Moreno? Ako naman, naging lang kay Yorme nung time na yun. Nung panahon na hirap at saka, parang kamali lang ako ng napunta lang ako doon. Tapos, ako naman masunod din akong sundalo. Dahil alam ko, pagka maayos naman, tama, hindi ko iiwan naman yung Nito bang eleksyon, 2025, May, nagkaroon kayo ng problema ni Yorme? Wala naman kami naging problema ni Yorme. Sinuportahan ka ba niya? Ay, hindi, iba. Ang kailangan niya suportahan mo, yung kandidato kampi niya, niya. oo, naman. Pangit naman sa akin yun. Ayoko naman na... Pero bilang isang kaibigan, naputol ba? Nasira ba? Kasi alam ko, magkaibigan kayo. Hindi, kita naman kami nung nakaraan dito sa Mayan, sa Jones Bridge, kay Pangulong BBM. Tanguan naman kami. Ngitian. Nabanggit mo si BBM, itanong ko na rin ito. Anong reaction mo dito sa mga controversial na nangyayari sa lipunan natin na nagagalit na yung mga taong bayan, dito sa mga buwis, sa mga nangyaring sa DPWH, nagkaroon ng mga malawakang nakawan? Parte na rin ng gobyerno natin yan na may mga ganyang talagang, alam mo na, sitwasyon na nangyayari sa siguro kung di man lumalabas, parang paulit-ulit lang na problema ng bayan natin. Sana maging maayos. Alam mo, pwedeng magalit. Gagalit ka kung yung nararamdaman ng iba na nagagalit sa gobyerno. Ang sa akin nga lang, ipanalangin na lang natin. Pero dapat meron din nag-action. Pero dapat mas maraming nananalangin doon sa bayan natin at sa mga lingkod bayan natin na pag inipo naman tayo ng Panginoon,
walang imposible, di ba? Pero do you think, Yul, dapat bang maparusahan ang sino mang mapapatunayan? Siyempre, kung meron dapat, tama naman yung sinasabi nila eh. Merong managot, di ba? Kaya itong nangyayari sa atin, medyo sa iba mahirap tanggapin na nangyayari. Nung dati sa politika, minsan meron ka din makakasalubong na walang pakialam sa politika eh. Pero ngayon, parang, alam mo yung social media din natin ngayon. Tsaka buwis na kasi pinag-uusapan dito eh. Pera na ng taong bayan. Ikaw ba, Yul, tanong lang okay lang na sagutin mo po, okay lang din kung hindi. At ikaw ay nasa politika, isa kang artista. Bilang isang politician, bilang isang aktor, at bilang isang ordinaryong tao, ano yung saktong naramdaman mo nang pumutok ang issue ng graft and corruption na malala na pala dito sa Pilipinas? Nalungkot lang naman ako doon sa Ghost Project. Kasi ano yun eh, karapatan ng ano yun eh, ng bayan na isang proyekto na makakapagpaunlad ng bayan nila, ng community. May pondo naman eh, makakatulong sa bayan natin. Nakalungkot lang ako na may ganun pala, na pwede mong walang project talaga na may project. Mga ghost project. Sa NCR sa atin, siyempre ang nakakasalamuha ko lang lagi dati, kapwa ko. Tiga NCR. Dito sa NCR, ang hirap magkamali dito eh. Medyo maigpit sila dito. Pag mali yung project mo dito, pauulit nila eh. Ako naman, pagka yung sa project, kaya mas gusto ko yung mas magandang project. Kasi, alam mo, tayo mga lingkod bayan, mahalaga sa atin yung project eh. Hindi man ikaw yung mismong nagpagawa niya. Pero ikaw yung nag-isip, ikaw yung nagpwede palang magawa ito ng isang lingkod bayan na project. Eh, mas magandang meron kang project na may papakita. Kasi kaming mga lingkod bayan, ano din, come and go lang kami dito eh. Kaya ako, kasi gusto ko parang, hindi ko man ngayon. Kaya, tanong sa atin, bilang sa anong nag-artista ako, 10 taon ngayon, anong gusto mong or pagpatay ka na, anong gusto mong makilala dito? Ayoko naman makilala na naging lingkod bayan ako na wala akong ginawa. Gusto ko tahimik lang, simple lang. Meron ako nagawa sa bayan ko na ikaka-proud ko din. Kasi ang importante may nasimulan ka eh. At may ginawa ka. At may ginawa ka at may magpapatuloy nun. Nakakatuwa naman, at least ngayon, after 3 years, yung mga ibang project ko na itutuloy na ngayon ng mga sumunod. Yul, tanong ko lang, kasi naging congressman ka, di ba? Maraming congressman ang nasangkot sa mga issue ngayon. Tanong ko lang, taretsahan, tapatan, realidad, katotohanan. Bilang isang congressman ba, dumating din sa punto mo na may mga taong lumalapit sa'yo para gumawa ng mga proyektong ghost project. Wala. Yung mga taong gustong kumita lang. At kung may lumapit mang ganun sa'yo, ano ang ginawa mo? Prangkahan, derechahan. Walang lumapit sa akin na ganun sa 6 na taon ko eh. Basta ang request ko lang, bigyan niyo ako ng magandang quality na project. Dahil siguro, alam nilang straight ka. Hindi naman miski straight lang. Basta wala pumausap sa akin ng ganun. Ang feeling ko lang, gusto ko, ayoko si Bamay, pagpagawa ko, tapos biglang masira. Basta sabi ko lang sa kanila, gusto ko matibay, gusto ko maayos, gusto ko maganda. Eh, artist tayo, di ba? Kaya ibang project ko, ginagastosan ko pa talaga ng ano eh. Parang nung nagsimula ako, wala sa menu ng program na gawan ng art yung building. Kailangan lang, gagawan lang siya. Parang box lang. Eh, mahilig ako sa art. Kaya, ang father ko naman, dinrawing niya lahat ng building ko. Sa pag-upo mo ng 6 na taon sa Maynila, sa 3rd District, ano-ano ba ang naging nagawa mo at ano-ano ang naging legend mo na dito? Ang dami, kuya. Ibig sabihin, sa 6 na taon ko, alam mo, gumawa ng yung mga hindi pa nagagawa. Tulad na, ano yung mga napagawa mo? Katulad nung, nag-project ako ng mga big time, mga ospital. Pero nasimulan, may pundasyon. Magandang Rasaki Sport Complex. Puro pundasyon ang nagawa ko. Kasi gusto ko tapusin, pangatlong term ko sanang congressman. Tapos yung LTO. Pero yung sa LTO naman, hinanapan ko lang siya ng pondo. Nung mahanapan ko siya ng pondo, yung LTO na mismo yung nagpagawa. Kaso, hindi naging maganda yung kinalabasan. Kaya hindi siya natapos. Yung hospital, saan yung hospital? Yung hospital sa Mother and Child, ginagawa na nung Naku, sumunod congratulations, alam mo ba? Ang ganda ng mother and child ngayon. Syempre naman. Umaayos. Yan naman laging pinapaganda. Kung sino man ang nakaupong administrasyon, dahil na 2007 ako naupong konsyel In fairness sa lahat na nangiging lingkod bayan, pinapaganda naman nila yun. Talagang sinusubukan nila at inaano nila na pagandahin yung healthcare system ng syudad natin. Ano pa napagawa mo? Siyempre, yung mga barangay na kakaiba na nakadesign, yung mga police station, yung sa tapat ng SM San Lazaro. Ay, maganda yun ha. Pina-commission ko pa yung kay Frederick Caido na sabi ko, wag mo nang singilin to ng mahal. Ang commission niya sa akin, 12 million o 14 million. Sabi ko, sa gobyerno lang to. Sabi ko, tulungan mo ako para maganda yung building natin. Pwede mo naman ako, kasama ko na siyang, para ko siyang isang, hinahanga, mentor din sa pagiging art. Isa din siya sa ko din eh. Marami kang napagawa at naayos bilang congressman. Yung may art na ganon, yung sa San Nicolas Police Station, meron din doon. At saka doon sa tapat ng SM San Lazaro. Mga police station na may firing range. Magandang building. At Yung Pedro Guevara, maganda. Ikaw ba isa sa nakapagpag-ayos noon? meron din isang project sa Pedro Guevara Oo. natin. Meron Oo, din. dito. Tapos doon sa barangay na yon, na doon yung library natin. Kung makikita mo, nating
din kasi ako ng ano eh. Hindi ako mahilig magbasa. Pero gusto ko na yung mga kabataan natin maging mahilig sa pagbabasa. Kaya nag-project ako ng 2 library natin. Ang dami mo palang Yung project. ano, yung Pugoso Library, na ang ganda nun. Yung Pugoso Library. yan? Diyan sa may Alfonso, doon sa 3rd District, malapit sa SM. Tapos yung pangalawang library natin dito, yung sa Pedro, yung sa labas nun. Tapos yung presinto doon. Tapos yung barangay din na magandang barangay doon. Maraming nagawa, maraming napatunayan ang isang Yul Serbo. Pero ang question ko, direkta, matapang, tahasan. Kumita po ba kayo sa mga proyekto? Ako naman, ito naman ang akin. Kung ano yung para sa bayan, para sa bayan. Kung ano yung para sa mamamayan, para sa mamamayan. Yun naman ang naging panuntunan ko sa pagiging lingkod bayan. Pwede ka naman kumita sa ibang larangan na, alam mo na, ng maayos. Ang importante lang din, huwag kang ganid. Anong ibig sabihin ng huwag kang ganib? Yung bang, ang buhay naman, pwede naman laging pwedeng sapat. Basta sapat lang, okay na. Simpleng buhay, simpleng pangarap. Hindi niya akalaing mapupunta sa pelikula. Pelikula, politika, ay hindi sinasadya. Destinasyon. Tama po ba ako? Kasi, bilhin mo sa ilang milyong Pilipino sa Maynila, lagpas 1 milyon, pipili lang sila ng isang mayor, isang vice mayor, 6 na congressman, 36 na konsihal, 896 na barangay chairman. Ibig sabihin, destiny mo yun. Ano man ang mangyari sa isang larangan na eleksyon, hindi yung pagka natalo ka, sabi mo, dinaya ako, dinaya ako. Hindi. Pero hindi ka nagsalita ng ganun. Hindi, dapat hindi. Kasi kung ano yung maging resulta niya, tanggapin mo. Paano mo tinanggap ang lahat-lahat nitong nakarang eleksyon? Ako naman kasi, sa lahat ng laban ko, lagi kong pinagdadasal na kung para sa akin to, para sa akin. Kinongratulate mo ba yung nanalong... Ay, di ko na nabati. Pero congratulations. Actually, may ginawa akong video. Kaso, paggawa ko ng video, mangiyak-ngiyak ako eh. Sabi ko, wag na natin palabas. Magiging madrama. Madrama eh. Sabi ko, kasi syempre katatapos lang yun. Tapos kinunan kagad ako ng yung statement ko. Yung, sabi ko, wag na lang, okay na lang. Ako naman naniniwala ako sa sinabi sa Bible, di ba? Kung sino yung nilagay ng Panginoon dyan, portahan natin, di ba? May sa Bible yun eh, di ba? Simpleng-simple itong kausap ko, pero alam ba ninyo na itong si Yul Serbo ay bahagi talaga ng pagiging mahirap na tao? May kwento siya sa akin na kung saan, nung panahon ng kanyang kabataan, nako, eto, Yul, sorry ha. Sorry talaga, vulgar kita ha. Pagmasdan niyo po siyang maglakad. Oo. Hindi to alam ng mga tao, ha? Hindi nila masyadong alam yun. Ano ang mapapansin nyo? Ikaw nga magkwento. Hindi kasi nung grade 5 ako, kuya ko, natuto akong mag-alaga ng kalapati. Alaga. Nahiligan kong mag-alaga. Saan to? Saan lugar to? Sa Divisoria. Sa Recto. Sa Recto, sa bahay. Sa 3rd floor, naglagay ako gumawa akong kulungan ng kalapati. Dalawa kami ng kuya ko, gumawa kami. Tapos nilagay namin sa gilid ng terrace namin, doon sa labahan namin. Tapos naglagay ako ng tukaan. June 10, nagpakain ako ng kalapati. Awa ko. Buti na lang, doon sa ilalim, doon sa kulungan ko, nagkula ng kumot si Lola, na kapitbahay namin, doon sa aluminum na palanggana. Doon, bumaksak ako doon. Mula sa 3rd floor. Mula sa 3rd floor, nabali ito. Dinala akong orthopedic. Akala nga ng mga kapitbahay ko doon, patay na ako eh. Pero ang sakit nung ngita ko noon habang binubuhat ako ng daddy ko, sinasakay ako sa jeep. Tinurukan na ako nung stainless dito, binutasan yung binti ko, tapos nilagyan ng gamot, tapos hinatak na. Kakulitan ko, ginagaya ko yung mga ibang batang nabalian doon. Naglalambitin. Magaan lang sila. Ako pala yung mabigat. Naglambitin din ako. Paglambitin ko, naputol. Di binuhat ko ganun. Tapos bumaluktot yung hita ko. Hindi na nadiretso. Kaya ngayon, ika po siya. Kaya may ng isang pulgada yung kanan ko. Yan po, hindi niyo po alam yan. Trivia po yan. May isa pa po kaming trivia. Kasi itong si Yul, makito sa may Binondo, at ang Binondo, kaharap nito ang Tondo, yung Matadero. Matatadero yun sa amin. Tapos yung sa tapat yung release ng train. Release ng train. Tondo na yun. Tondo, Binondo. May kwento siya. Ano yung kwento mo ron? Yung nakikita mong hagaran, yung saksakan. Ay, grabe doon. Kasi nung bata kami, sinasabi ng mga magulang namin, para padilim na, nagsasara na ng pintuan. Kasi meron daw aswang na nangunguha ng bata. Kami naman, talagang sa bahay na, hindi kami lalabas. Yung pala, ilang taon na, sinasarado kasi may nagrarayot sa labas. Yung mga kalugar ko dito sa side namin, tsaka side ng Tondo, yung mga, Sputnik, bahala na gang. Kaya yung uncle ko, naging din komando. Alam mo doon nung kabataan ko, grabe. Talagang live na nakikita mo, nagsasaksakan yung tao. Marami kang alaala sa kwento ng simpleng buhay. Madaming pangarap doon. Maraming nabuong skill doon. Ang tawag nga sa akin doon, Jack of all trades. Ang dami kong alam na trabaho. Tapos naging mananahi pa ako doon sa Recto. Na tinawagan ako ni Direk Mario. Habang nagpuputol ako ng pantalon, hinahanap yung pangalan ko. Gusto mo ba maging artista? Sabi ko, yes, Direk. Nag-enroll na ako sa Metropolitan Theater. Nag-aral na ako sa CCM ng acting. Yung simpleng buhay na yun na hindi mo akalain at nakatambay ka lang sa kanto doon. Minsan, nagsa-sidecar ka rin. Nasubukan mo mag-sidecar? Paghapon, nanghiram kami ng sidecar kay Mang Tony. Kasama ko si John sa Casa Siyempre. Dalawa kami niyan, magka-sidecar kami niyan. Palitan kami.
kami. Hindi naman namin yun yung pangkabuhayan namin. Sabi, nagka-sidecar lang kami Dahil para para pang chicha. pang merienda namin kay Aling Letty, doon ng Miswa. Naabutan ko sa Aling Letty, masarap magluto yun ng palabok. Oo. Tapos nagtutulak din ako ng kariton. Ako lahat ng basta pagkakakitaan ng legal na napasok ko, basta okay. Biri mo, bibiling ko ng 25 centavos yung isang tubig ng kariton. Yung malaki. Tapos ibebenta ko doon sa Divisoria na 125. Kumita na ako ng piso. Gabi-gabi ko dati ginagawa yun. Nakakaipon ako doon. Pero alam na magulang ko kasi kami nagbebenta ng tubig sa kapitbahay dito benta namin ng tubig, 25 lang Pag binenta ko doon, 125 Tutulak ko lang ng kariton Tapos pag maaga ako natapos, siguro nakakailang balik ako noon. Mga customer ko doon yung mga naglilinis ng labanos, carrots, sa gitna. Dito sa Recto lang mismo. Sa Elcano sa tapat noon. Taon din na ako ang nagdi-deliver ng tubig doon. Tapos minsan pag maaga pa ako noon, rumarakit ako. Naglilinis din ako ng labanos at saka ng carrots. Yun ang buhay mo noon. Ini-enjoy ko lang noon. Tapos yung mga pangit dati, yung mga scrap na, yung makina ng panay harapan ng bahay namin, madalas may nagbote, dyaryo, garapa, bakal. Pag nakakita ko ng makina doon na luma, bibilin ko yon. Tapos gagawin ko, papagandahin ko. Dadaling ko ng Caloocan, papipinturahan ko muna. Bibit-bitin ko sasakay ako ng jeep. Kasi yung kotse namin, kasi gasolina, mahal di ba? Jeep, sasakay ka lang. Pagkuha ko doon, maganda na. Bibili naman ako ng pyesa sa Abad Santos. Alam na alam mo, ha? Siyempre, naging buhay ko yun Naging racket ko yun. Habang nananahi ako ng pantalon dyan sa Recto. Minsan, nagme-mekaniko din ako. Dami, ha? Nung bata ako, ang dami namin makina May garments kami. Nagsimula sa tailoring, tapos naging garments. Alam mo yung bayad ng mekaniko namin, mahal. Ang ganda ng kita ng mekaniko. Yung mga tornilyo na ibabalik nila, pinag-practicean ko. Try mo rin. Para Tinry ko rin. magkapera ka din. Hindi naman para magkapera. Ano? Para makatipid yung daddy ko. Hindi na siya kukuha ng mekaniko. Kaya nung natuto na ako na yung mekaniko. Hindi na kami kumukuha ng mekaniko. Kaya nung troubleshoot yan, kaya ko nang gawin. Kayang gawin. Pero nabanggit niya kanina ang isang kariton, ang isang pedicab. Ang pedicab at kariton ay naging bahagi ng buhay ni Isko Moreno. Sino mag-aakala na inidulo pala nitong si Yul Servo, ang kasalukuyang mayor ng Maynila? Ang sabi niya ay, Kasi dati no, yung tiyahing ko, si Tita Lilia, lagi akong sinasama sa mga gathering, sa mga artista. Pinapaalam naman ako sa magulang ko, tapos bibihisan ako ng tiyahing ko. One time, pumunta kami ng awards night. Papasok pa lang kami, nadito pa lang kami sa taas, di pa pababa yun Si Orme noon, papakyat, nakasalakot. Nanalo siya ng Star of the Night. Sabi ko, putya, batang Divisoria lang to Amin lang to nakatira, tapos ngayon, Star of the Night, artista po. Sabi ko, pwede palang maging artista rin yung mga tiga Divisoria. Gusto ko maging artista rin nun. Kasi yung tita ko, ayaw kong gawing artista. Ang pinupush na artista, yung kuya ko. ito pa ang isang trivia, hindi artista si Yul Servo. Pero yung kapatid niya ang gustong gawing artista. Ano ang kwento? Yung tiyahing ko. Actually, yung time na yun, dun din, nagkakalapati pa rin ako nun Tontuwa ako nun Kasi pauwi na yung kuya ko Nakasakay sa tricycle. Sama yung tiyahing ko sa Asuncion Recto. Bumaba. Tapos ako nag-itcha ako ng kalapati dun Tontuwa ako sa balita Tapos binigyan na siya ng script, binigyan na siya ng schedule na gagawin ng kuya ko. Tapos pagdating sa bahay, pag-uwi ko galing ng Asuncion, initcha ko yung kalapati kong binigay sa akin sa kalumpit. Hindi pinayagan yung kuya ko. Tandaan ko sinabi ng daddy ko noon nakikinig ako sa gilid Kuya ko nakaporma, tapos ako naka-short. Kaya ko kayong buhayin. Hindi mo kailangan mag-artista. Narinig ko sa daddy at mami ko noon Kaya ko kayong pakainin. Then, na-stop. Ako naman, pag-graduate ko na ng college. Saan ka nag-graduate? PCCR. Anong course mo? BS Criminology. Oh, bakit hindi ka nagpulis? Hindi, actually nga, gusto ko talaga maging pulis. Alam mo nung bata ako, di ba? Nakwento ko, di ba? Yung bahay namin, yung Gleng-Gleng Tailoring, naging tambayan ng pulis yun Doon nakikita ko yung mga pulis na bayani, mga inuhold na umuhuli, ang tatapang, walang takot. Tapos di naman ganun kagwapo, pero ang gaganda ng chicks. Di ba nauso yung mga pagka nagtrabaho ka sa Japan? Madja Payuki. Yung gaganda, di ba? Tapos alagang-alaga yung pulis, Tapos sabi ko, ang galing na ng pulis. Tapos iba-iba pa yung chicks niya. Kaya hindi naman yung in-idol ko, di ba? Pero in-idol ko doon yung hinahabol nila, wala silang takot abulin sa iskinita yung kung saksakin sila nun, inisip ko, di ba, nung bata ako. Hindi ka nagpulis. Hindi ako pinapili ako ni Direk Mario. Pero teka muna, bakit ayaw ng tatay mo na mag-artista o ni kuya mo, bakit ikaw pinayagang mag-artista? Anong kwento? Mag-aral muna daw ang kuya ko. Kaya ka napayagan dahil nakatapos ka naman. Nakatapos na ako. Paano ba nag-start ang buhay artista mo? Ano ba ang kwento? Ang kwento naman, sinama ako ng uncle ko, si Tito Willie Cruz, Wilfredo Cruz, Tito Ato, kung tawagin ko. Sinama ako sa isang graduation party na mga talent ni Direk Mario, si Popolontok, Robert Popolon. Abilis. Sumama lang ako. Pero sabi sa akin, mag-ayos daw ako, nagpapogi ako. Pakulot ako ng buhok, binilan ako ng sandals ng daddy ko, nangiram ako ng t-shirt sa chewing ko, na kulay dilaw at saka may red, kinabukasan. Yung chewing ko pala, hindi ko alam na inaano pala ako mag-artista. Tapos sabi sa akin, mag-artista mukhang daga.
Sabi sa akin ni Direk Mario, Mukha ka raw daga? mukha daw akong daga. Sabi niya, hindi pang artista yan. Ano reaction mo na sinabihan kang mukha kang Naku. daga? Sabi sa akin, hindi pala ako pwedeng pang artista. Pero nag-enjoy na lang ako doon. Tapos, binigyan ka ng pagkakataon. Nung nasa baba yun, nananahi ako ng pantalon. Nasa doon ako sa dulo. Miski nananahi ako, nakaporma ako. Pag umaga. Pero nung gabi na, nakahubad na ako, ang init na eh. Tapos nakapantalon ako na jeans na tinahi ko. Tapos may tumawag, nahanap yung pangalan ko. Si Direk Mario, yun yung sinasabi ko kanina. O gusto mo bang maging artista? Kahit mukha kang daga. Ay, di niya tinabi naman sa akin. Sabi ko, yes po, Direk. Pinag-gym ako. Pinaganda yan. Ano yung start ng kauna-unang pelikulang ginawa Batang mo? West Side. Ay, iyon ba yung unang pelikula? Love Diaz. Ayun yung unang pelikula natin na mahaba. Doon kita unang nakita rin yata. Doon sa press ko na yun. Love Diaz. Ang ganda ng pelikula na yun. Sinong mag-aakala na ang isang batang walang pangarap na maging isang sikat na sikat, ang isang batang nabalian ng dahil sa kalapati, ay magkakaroon ng maraming acting award? 7 acting award ang nahakot ng isang Yul Servo, ang isang batang unang sinabihang hindi magiging artista dahil mukhang daga. Daga. Ngayon, ano reaction mo? Ano ang mga pelikulang naghatid sa iyo ng acting award? Actually, taon-taon na nanalo ako nun eh. 2001, nanalo ako ng Best Actor sa Batang West Side. 2002, nanalo ulit ako ng Best Actor sa Batang West Side. 2003, 2001, 2002, 2003, nanalo naman ako sa Laman na pelikula, Best Actor. Tapos 2004, nanalo naman ako sa Naglalayag. Tapos 2005, nanalo ulit ako sa Naglalayag. Nung mga nakaraang taon naman, nanalo naman ako sa Brutus. Sa aming pelikula ni Baron Geisler, nanalo din ako. International pa. Pero hindi ko siya ginawa na para maging Best Actor. Ginawa ko lang siya para galingan yung sarili ko, higitan yung sarili ko, kalabanin yung sarili ko. At nagtagumpay ka. At tagumpay, ang galing. Kaya nga, alam mo yung hindi nga ako pinalad. Alam mo, dati ko pa gustong i-share yung knowledge ko. Sabi ko, 7 beses ako naging Best Actor. 3 beses ako naging Best Supporting Actor. Tapos sa Award isang mo. pelikula, na-nominate ako ng Grand Slam. Ibig sabihin, bakit di ko ma-share? Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko ituturo. At gusto mong magtayo ng isang seminar workshop ng mga acting. Hindi naman magtayo. Gusto ko lang ma-experience, ma-share yung knowledge ko sa acting. Kaya nag-research ako. Nagtanong ako. Kaya nagpapasalamat ako kay Su Prado. Kasi nung nag-ano kami kay Su, sabi niya ako, sabi ko gusto kong paano ba magturo? Sabi niya, ano pang ginagawa mo? Balikan mo kung anong ginagawa mo. Alalahanin mo yun. Tapos yun, inano ko na. Nakakuha na ako ng ano ngayon. Paano ko ituturo yung At sisimulan mo na. gusto kong simulan. Ang naisip ko namang simulan kasi gusto kong gumawa ng pelikula eh. Ito yung mga, ayoko dapat ng politika eh. Ang gusto ko talaga, pagkatapos ko mag-artista, ang isabay sa pag-artista ko, is yung pag-direct. Alam mo, dati na, inaaya na nga ako na mag-direct sa sa isang TV. Pero sabi sa akin ni Direk Mario, mag-aral ka muna, mag-enroll ka. Alam mo naman si Direk Mario, Yun ang manager mo eh. ayun ang manager ko, hindi ka sasabak basta-basta na eh. Nang hindi ka handa. Sabi mo, sa acting, pinag-workshop niya ako ng 2 taong workshop. Hindi talaga niya ako binibigyan ng trabaho. Gusto niya mag-workshop lang ako na mag-workshop. Lumabas naman, after ng 2 taong kong pag-aaral sa pag-arte, yung best actor ako ng sunod-sunod. Hindi kayo sasabak nang hindi ka handa. Sa muli, handa ka na bang bumalik sa politika sa darating na eleksyon? Sabi ko, alam mo, experience ko, 18 years. Hindi na yung 18 years na makapaglingkod sa bayan. Mahirap sabihin na, mahirap pagtanggol ang sarili mo ngayon eh. Social media. Dami mong kalaban, ang daming reaction, ang daming comment. Kasi ang importante sa puso ko, sa isip ko, pamilya ko, alam ko na naglingkod ako ng maayos. Kaya yung 18 years na pinagkatiwala sa akin ng mga batang Manileño, the best na experience sa buhay. Pinagdaanan ko yun na pili ako ng Panginoon na maglingkod ng ano. Ngayon lang na hindi ako napili. Pero at least, ang importante sa akin, na-experience ko. Pinagdaanan ko. Pero hindi ko sinasara yung pintuan ko sa politika. Kasi nung nasa politika naman ako, panahon ng pandemya, natuto naman ako ng art. Yung dating gusto ko naman nung bata pa lang ako, bilib na bilib ako sa mga kapatid ko. Kasi yung daddy ko ang galing mag-drawing. Yung mga kapatid ko, ang gagaling mag-drawing. Pag binuksan mo yung mga notebook nila, yung mga elementary, talagang kuwang-kuha nila yung mga drawing eh. Yung sa aking drawing, parang kinalaig ng manok eh. Parang basura. Oo. Tapos yung kapatid ko nag-aral pa ng fine arts. Oh. Pero ito, ako yung nag-exhibit. Pero artist naman ako, sabi ko. Hindi ako nag-aral ng fine arts na ang tagal kinukuha no 4 na taon. Sabi ko, magiging panata ako na lang dahil bigla ako naging artist eh. Artist ako sa pelikula, sa stage, sa TV. Pero hindi ako artist na visual artist. Mahilig lang ako mag-drawing ng abstract. Pero ito, nakabuo ko. Ito yung nasimulan ko noong pandemya. Hanggang ngayon, di ko tinigil. Nag-enjoy ako eh. Miski gaano ako ka-busy sa pagiging lingkod bayan na ipinagpalit ko yung showbiz sa pagiging lingkod bayan na hindi naman ako nagsisi. Dahil hindi ko naman nagawa yung mga bagay na yun kung wala ako sa politika. Pero ang tagal mong walang ginawang pelikula. Kasi talagang Nag-focus ka talaga eh. sa politika eh. Mang-serbisyo talaga eh. Pero ngayong wala ka na sa politika, babalik ka ba sa pag-arte? Humingin kagad ako nung sabi ko, putya, ang hirap nito. Yung inaasahan mo, di ba? 18 years ka. Alam mo na, galing ako sa isang di mahirap na pamilya. Yung lolo't lola ko, kung sabihin, kung ano yung nakikita mo sa kanila yung lupa. Pero parang naging nakakalungkot sa mga para na dami mong lupa, tapos pagkakailangan
kailangan mo pero bebenta mo, di ba? Ngayon, ang importante yung lupa, di ba? Yung pamilya ko lang, nanay, tatay ko, nagsimula ng sarili. May buhay sila na maganda, na maayos, hindi naman mahirap na mahirap. Dami niya lang sakahan eh. Nagsimula sila sa Divisoria, Kainlaban. Nanirahan doon sa maliit na bahay. Doon sa Divisoria, hanggang naging 2 building, lumaki ng lumaki. Naging ayos. Naging ayos. Sa pagkakataong ito, ilalabas ko sa iyo ang 5 daliri ko. Gusto kong isa-isahin ang mga pangyayari sa buhay mo. Simulan natin sa maliit. Yung maliit na nangyari sa buhay mo, ano yung pinaka-lower o pinaka-down na nangyari sa pagkatao mo, sa pamilya mo, na masasabi mong hindi mo sukat akalain na kakayanin mo? Sa buhay ko, tinatanong ako, ano pinagdaanan mong hirap sa buhay? Lagi akong walang sinasagot mo na eh. Laging masaya yung buhay ko eh. Miski yung pinagdaanan kong lugar, kung papanganak ako muli, ito po di pipiliin ko eh. Ang Divisoria. Ang Divisoria. Diba? Yan yung nagtuturo sa atin na maging matatag tayo sa buhay. Pero ngayon, siguro may masasagot na ako. Ano ang sagot mo? Yung hindi ako pinalad sa politika. Pero, after 5 days lang, yung pakiramdam na Ito na yung pinaka-down. yung pinaka-down. Kasi after 5 days, lagi naman ako nananalangin. Pero yun, nung mga 5 araw na yun, talagang parang marami akong panalangin. Actually, nung nakahiga ako sa daddy ko eh. Tapos nakatapat ako sa painting ni Kenneth Montegrande. Malungkot na malungkot ako. Nakatulog ako sa ng daddy ko. Tapos, pinanood sa akin yung video ng bilyonaryo. Sabi niya. Actually, nung time na yun, ang araw na yun, 5 araw, ayoko manood. Talagang malungkot ka kasi. Oo, talunan eh. Ayoko manood. Parang ayoko magsalita. Gusto ko lang mag-pray lang. Magbasa ng libro. Sabi ko, ang ganda ng painting na ito Tapos lumiliwanag yung ko. Siguro yun yung sagot sa panalangin. Tapos pinanood sa akin yung video ni Yorme. Nagsasalita sa bilyonary na. Nung natalo daw siya, kinuwento niya natalo siya. Sabi ko, oo nga After 5 days, okay na ako. Kung may mababa, ito yung pinakamababa sa parte ng buhay mo, yung pagkatalo mo. Umiyak ka ba? Hindi, okay lang. Parang naiiyak ka. Konti lang. Kung sa parte ng buhay mo, ito ang pinakamababa, pinakamalungkot sa parte ng buhay mo. Hindi, pero pang siyempre, yung mawalan ka ng magulang. Ito yon. Kasi nung mawalan naman ako ng magulang at saka ng kapatid, may pain eh. Hindi sila namatay ng disgrasya, hindi sila namatay nung ay pumatay, namatay sila nung sasakit. Yung pain. Imbis na maging masakit siya, masakit mawalan ng magulang, pero kung makita mo naman naghihirap yung papamilya mo, papanalangin mo na lang, Lord, kayo na bahala. Pero siyempre, naghihintay ka pa rin ng miracle. Laging may miracle. Pero kung oras talaga natin, pero hindi siya maging masaya ka kasi nasa piling na siya ni Lord. Masakit, pero masaya ka, nasa piling na sila ni Lord. Wala na silang sakit na nararamdaman, wala na silang hirap na nararamdaman, wala na silang mga pagsubok na mararamdaman. Kailan lang itong nawala ang nanay mo? Nung nakaraang taon lang, 2 taon. Kung may pain, may pagbagsak, sa pinakamataas ng buhay mo, ano ito? Sa pinakamataas ng buhay ko, nagkaroon ako ng anak na 6. Hindi ako magaling na estudyante, pero masipag ako, matyaga ako. Narating ko yung congressman, tsaka vice mayor, tsaka best actor. Yun yung pinaka-greatest achievement ko. Ang pangarap ko lang maging best actor talaga eh. Pero hindi ko ginawa yung pelikula na maging best actor. Kasi ang pangarap ng nun, blockbuster. At least, meron akong pelikula naman na naglalayag, di ba? Talaga naman, biri mo, first time kong ma-experience tambunting na hindi malaglagan ng karayom yung dinadaanan namin ni Miss Alec Bobby. Yung pagtanggap sa amin doon sa tambunting, talagang grabe. Sabi ko, wow! Parang akong superstar dito May 5 tayong daliri na pinagamit kanina. 2 na lang. Ito ang hintuturo. Kung ituturo mo ang sarili mo, anong gusto mong sabihin kay Yul Servo mula sa pagkabata mo hanggang ngayon? Actually, wala naman ako. Kung ano yung ginawa ko pa rin naman. Kasi lahat naman ng ginawa ko, lahat naman yung pinanalangin ko eh. Humingi ako ng sign. Parang matalo, manalo, saan man mapunta. Kasi may matututunan ako sa bawat pagdadaanan ko sa buhay. Tulad ng nangyari sa akin ngayon. Sabi kong yung pagbaksak. Pero sa pagbaksak na yun, meron ka palang matututunan doon. Meron kang malalaman, madidiscover sa buhay mo. Ay, pwede pala yun. Kaya ko palang gawin yun. Ngayon, ang dami kong gano'n. Katulad nung isa na kaya ko na palang ituro to. Meron na akong guide para yung share yung sa acting. Kaya mapapayo ko lang, continuous lang at saka isipin mo din yung sarili mo. Last, Pamar, approve. Speaking of approve ang bawat ginagawa ni Yul Servo. Sino mag-aakala ng isang politician, ang isang artista, ay napakahusay gumawa ng arts? Eto ngayon, andito tayo ngayon sa gallery niya, sa gawaan niya ng kanyang mga ipinagmamalaking sining. Kwentuhan mo naman kami rito, ano ito? Dati ginagawa ko lang, actually, nagsimula akong gumawa ng art. Kaya tinahitalan ko siya ng How It All Began, na 4x8. Sa umpisang-umpisa, gumawa ako ng kulungan ng aso. Iyan, kulungan ng aso dyan. Ay, ayun yung ano. Gumawa niyan. Yung kulungan ng aso. Tapos gumawa ako ng bangkuan. Puro sa scrap. Gumawa ako ng lamesa na kahoy. Puro din sa scrap. Gumawa ako ng mga lamesa na bakal. Gumawa ako ng mga bangkuang bakal na functional art. Yung How It All Began ko, natapos ko yun. Kabayo ko. One time inaya ako ng isang grupo na mag-show. Sumama sa kanilang exhibit. Mahilig ako sa
mapa. Pag nagtatrabaho tayo sa showbiz, di ba? Mag-shooting tayo. Ang ibibigay lang sa atin ng legman, mapa lang eh. Wala pang ano nun eh. Wala pang Google. Wala pang Google eh, di ba? Uy, napapaghalatang may edad na tayo. Pero ang galing ko maghanap ng mapa noon. Basta makita ko ng kung landmark doon, alam ko na yan. Sino mag-aakala po na mula sa paggawa po ng kulungan ng aso, sinundan ng paggawa po ng chair o bangko, eto, magiging instant artist ang nag-iisang Yul Servo na kung saan ang kanyang mga idinidibuho ay mula sa mga metal, mula sa mga scrap na itatapon na lang, ginagawa pang sining. Ito po ay ilan lang sa mga bahagi ng mga gawa ng isang Yul Servo. Gawa na mula sa kanyang puso, mula sa kanyang kaluluwa na naghahatid sa kanya ng pagiging isang mahusay na artist. Yul, sa mga ginagawa mong ito, tanong lang, kumikita ka ba dito? Or gusto mo lang ba talaga ito? Or dahil wala ka lang ngayon sa politika, dito mo ba ibinuhos ang panahon mo ngayon? Dahil wala kang masyadong ginagawa sa pelikula? Ito ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ito nung pagiging visual artist natin yan. Nagsimula tayo to 2022. Ano na, hindi na ako tumigil. Dire-diretso na. Parang na-enjoy ko yung paggawa ng katulad ng ganito. Pero yung pinaka-main art ko, direction. Ito naman yung tungkol sa mga mapa. Mapa ng Maynila. Dati gumawa din ako ng trophy para sa Manila Film Festival. Assemblance, tapos naging mapa. Tapos bumalik uli ako sa Assemblance. Pero ano lang to, isang show na paningit ko lang. Ito ngayon, ginawa ko sa parang profession na eh. Profession mo na ito. Itong pagiging ano. Kasi parang na-enjoy ko, hindi na ako tumigil. Parang gusto kong gumawa ng obra. Gusto kong gumawa, magkwento dito, mag-share nung. Kasi bawat to, ginagawa ko to kasi gusto ko, ginagawa kong masaya. Pero may lungkot din tulad yung show ko nung nakaraan, ang naging inspirasyon ko doon, yung mother ko, tsaka yung kuya ko. Doon sa Direction 7 ko sa lugar ng Maynila na tinatapos ko dito. Ito yung Tondo. Ito yung mapa natin sa Tondo. Naging panata ko kasi sabi ko, hindi naman ako artist. Hindi naman ako nag-aral ng pagiging fine arts. Ang mga ganito, hindi naman pinag-aaralan. Kusa yan, Hindi, kusa. Pero ibig ko sabihin, kuya, lumalabas na sa pagkataong mismo, lumalabas yan. Pero ibig ko sabihin, ito lang yung naging pananaw ko lang. Sa sarili ko lang. Hindi ako nag-aral, pero naging visual artist ako. Sabi ko, magpanata na lang ako. At ano ang panata na ito? Gagawa ako ng 12 show na charity. Kaya lahat ng show ko, puro charity. Nakaka-8 pa lang ako ngayon, tas may pang siya. Puro charity siya. Pag natapos ko yung 12 na yan, pero hindi ko pa rin titigil yung charity. Kasi biro mo yung art mo, nakakatulong. Ang laking bagay. Hindi siya galing sa gobyernong pondo. Galing siya sa art na, iba pa nga, scrap metal lang eh. Hindi naman basura, pwede mo kasi ipakilo eh. Oh, kaya nga, parang pera sa basura, pero ito, ginawa mo siyang art. Pero ito parang sculpture na Sculpture, oo. Kasi ang canvas ko bakal. Canvas ko, binubuo ko na siya ng meron ng kwento. At eto pa po ang aking isi-share sa inyo. Sorry Ano may ba? bubulgar ulit ako. Yung kanya pong kinita ay naibigay po sa charity, 5 million pesos. Unang show ko hanggang pang-anim na show ko. Kasi yung pang-pitong show ko, not for sale eh. Yun, lahat ng kinita ng artist, as an artist, dinonate ko sa iba't ibang foundation, ko sa medical equipment, diba? Sa mga cancer patient, sa mga artist, tinutulong ko din. Kasi yun nga yung panata ko, yung sa 12 show. Pero sabi ko, pag solo show, na 12 show. Pero pagka group show, basta 2-month show o 3-month show or group show, yung kita nun, sa akin naman. Sa lahat ng mga naipinta mo, sa lahat ng mga nagawa mo, kung bibigyan ka ng pagkakataon na gawing sining ang buhay mo, ano ang titulo ng sining ng buhay ng isang Yul Servo? Matyaga. Matyaga ako sa lahat ng bagay. Tinatyaga ko talaga. Biruin mo, bata pa lang ako. Yung mga hindi ko alam na gawin, pag ginusto ko, tama yung gagawin ko. Pag-aaralan ko talaga, pagkatyaga ko. Yung isang latang tornilyo na maliliit, yung lata na ganyan kalaking lata, tapos ganyan kabilog, punong-puno ng tornilyo yun. Biruin mo, nababaklas ko yun. Tapos nabubuo ko, gumagana. At mas maganda pa. Sa art ko, napakatyaga ko. Hindi ko siya pinapakulan na, hindi, pwede na yun. Dito, pag hindi pwede, gagawan ko ng paraan para maging pwede. Ibig ko sabihin, gusto ko yung magiging masaya ako dun sa ginagawa ko. Yung bang pag tiningnan mo yung art ko, may maiisip ka. Kasi bawat art niya, may mga emotion na. Totoo yan. Di ba? Katulad ng isang magandang art ko din na una kong ginawang malaki. Yung pagpasok mo ng City Hall, dun sa Office of the Mayor, pag nakatingin ka sa pintuan dun, yung nandito sa kaliwa niya, may malaking mapa. Yun yung mga una kong ginawa na talaga na maraming kasi mahaba eh. Tagal ko ginawa. Pag sa politika, alam mo yun, may pagdadaanan ka. Pero alam mo yung mga pinagdadaanan, hindi naman ganun ka. Kalupit naman na. Panginoon mabait, dadaling ka kung saan ka eh. At ngayon, wala ka sa pelikula, wala ka sa politika, pansampantalang pinagkakaabalahan ng Yul Servo ay ang pagdidibuho ng kanyang mga sining. Yes, kuya. Yul, maraming salamat. Salamat din, kuya. Thank you very much. Kailan nga ba yung exhibit mo? Inimbitahan ko kayo makita yung aking exhibit ngayong October 24, alas 2 ng hapon, dyan sa Calvo Building sa May Escolta, sa taas ng Uno Restaurant. Kung gusto nyo isang makita ng tapos na. Kasi
Kasi ito kaya hindi pa tapos eh. Pero bukas, ang kulang ko na lang dito is top coat. Yung isisil ko na siya para okay na siya. Makabuluhan, siksik, may sining. Kwento sa likod ng kwento sa buhay ni Yul Serbo. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka saan man panig ng mundo. yeah! Thank you, kuya. Salamat. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.